narinig ko ang lahat. Ang boses ni Daniela, ang aking manugang, sa telepono. Ampersand quote, hindi na siya karapat-dapat mamahala. Idideklara nating nawawalan ng memorya. Ampersand quote, pinaplano nilang agawin ang aking bahay sa Barangay Nara, na nagkakahalaga ng milyon-milyon, at ang lahat kong ipon. Ang puso ko ay tila nabasag, ngunit sa aking dibdib, may isang desisyon na nabuo. Hindi sila magtatagumpay. Hindi sa akin. Bago mo marinig ang buong kwento ng isang amang nanahimik, mag-subscribe ka muna, baka dito mo marinig ang sarili mong tinig. Ako si Mang Tomas Reyes. 68 taong gulang na ako ngayon. Akala ko noon, sapat nang mapalaki ang aking mga anak, wala nang dapat pagsisihan sa buhay. Pero isang araw, nalaman ko, may mga bagay pala, na hindi porket ibinigay mo, ay ibabalik din sa'yo, at minsan pa nga, mas masakit ang kapalit. Naaalala ko pa ang araw na yon, kung paano nagsimula ang lahat, kung paano naramdaman ko ang lamig ng kanilang pagtataksil, ngunit nanatili akong kalmado, dahil alam ko na. Dumating ang mensahe ni Miguel sa aking lumang telepono, isang text na maikli at puno ng tensyon, ampersand quote, Papa, may urgent family meeting. Kailangan natin pag-usapan ang isang seryosong bagay, ampersand quote, wala akong ipinahiwatig na pagtataka, bagkus ay sumagot ako ng ampersand quote, sige, anak, ampersand quote, pagdating ko sa bahay ni na Miguel sa Metro Manila, may nakita akong Abogado Gutierrez na nakaupo sa sala, at isang aling Gloria Mendez na tila saksi sa sofa. Nakabukas na sa mesa ng hapagkainan ang mga dokumento, naghihintay lang ng pirma. Nilapitan ako ni Miguel, ang tingin niya ampersand apos, na malamig, kakaiba sa lahat ng taon na kilala ko siya. Ampersand quote, pirma lang po, Papa, ampersand quote, sabi niya, at sa bawat salita, ramdam ko ang lamig na tila yelo sa aking lalamunan. Pinaligiran nila ako, si Miguel, si Andres, si Vanessa, at si Daniela, tulad ng mga buitre na nag-aabang sa kanilang biktima. Ngunit sa halip na matakot, umiti ako, isang tahimik na ngiti na hindi umabot sa aking mga mata, at nilingon ko ang pintuan. Ampersand quote, dumating na ang una kong bisita, ampersand quote, kalmado kong sinabi. Ang mukha ng takot na ipinakita nila, si Miguel, si Andres, si Vanessa, at si Daniela, ay isang tanawin na hinding-hindi ko malilimutan. Ang panginginig ng kanilang mga labi, ang pagiging putla ng kanilang mga mukha, ang bilis ng kanilang paglunok. Alam kong hindi nila inaasahan ang aking reaksyon. Ang hindi nila alam, 3 linggo ko nang alam ang kanilang balak. Habang abala sila sa paghahanda ng bitag na ito upang agawin ang lahat ng mayroon ako, naghanda rin ako ng isang bagay na mas mahusay, isang paghihiganti na perpekto, na hanggang ngayon ay hindi pa rin makatingin ng diretsyo sa akin sina Miguel at Vanessa. Ang lahat ng ito ay nagsimula nang hindi sinasadya kong marinig ang isang tawag sa telepono na hindi ko dapat narinig. Naaalala ko ang buhay ko. Ako si Mang Tomas Reyes, 68 taong gulang, at sa loob ng mahabang 42 taon, nabuhay ako para sa aking pamilya, buong 42 taon. Pinakasalan ko si Aling Linda noong bata pa ako, isang mabuting babae, ngunit may kaunting ambisyon lang. Nagkaroon kami ng 3 anak, si Miguel, ang panganay, si Sofia, ang pangalawa, at si Andres, ang bunso. Buong buhay ko ay ginugol sa pagbangon ng alas 5 ng umaga upang maghanda ng almusal, gumawa ng pananghalian para sa kanila, maglaban ng uniforme, at magplansa ng mga kamisa. Nagtrabaho ako bilang isang security guard, at kung minsan ay nagiging karpintero ako para makatulong sa mga gastusin, dahil hindi sapat ang kinikita ni Aling Linda bilang isang mananahi. Ang mga kamay ko ay nagkalamat sa pagtatrabaho, ang tuhod ko ay nasira sa paglilinis ng sahig ng iba habang ang aking mga anak ay nasa paaralan. Ngunit lahat ng iyon ay sulit o sa akala ko noon dahil para sa kanila. Palaging para sa kanila. Nang gustong mag-aral ni Miguel ng inhinyero, ipinagbili ko ang kakaunting alahas na mayroon ako, kasama na ang mga gintong hikaw na minana ko pa sa aking ina. Nang magkasakit si Sofia ng appendicitis, at hindi sakop ng aming seguro ang lahat, nangutang ako sa mga nagpapautang at inabot ako ng 3 taon upang bayaran ang utang na iyon. Nang gustong magsimula ng negosyo ni Andres, isinangla ko ang maliit na bahay na binili namin ni Aling Linda sa Barangay Nara, sa halagang 200,000 sa matinding pagpupunyagi. Hindi ako kailanman tumanggi kailanman. Kung may kailangan ng aking mga anak, gagawin ko ang lahat para makuha iyon. Nang pumanaw si Aling Linda 8 taon na ang nakalipas dahil sa atake sa puso, naiwan akong mag-isa. Pero, hindi pala ako nag-iisa dahil mayroon akong mga anak o sa akala ko.
Si Miguel, noong panahong iyon, ay nakapagtapos na ng inhinyero at kasal kay Vanessa de la Cruz, isang babae na tagalungsod na mula pa sa unang araw ay tumingin sa akin ng may paghamak. Si Sofia ay lumipat sa ibang bansa, sa Amerika, at halos hindi na tumatawag. Si Andres naman, ang aking bunso, ang aking paborito, ay kasal kay Daniela Garcia, na mukhang matamis ngunit lumabas na isang ahas sa balat ng tupa. Ang mga unang taon pagkatapos ng pagkamatay ni Aling Linda ay mahirap. Ang bahay ay naramdaman kong malaki, walang laman para sa akin mag-isa. Iminungkahi ni Miguel na ibenta ko yon. Ampersand quote, malaki na masyado para sa'yo, Papa. Dapat maghanap ka ng mas maliit, ampersand quote, sabi niya. Ngunit tumanggi ako. Ang bahay na iyon ay naglalaman ng buong buhay ko, ang mga alaala ng aking mga anak na lumalaki, ang mga Pasko, ang mga kaarawan. Hindi ko lang basta-basta maihihiwalay ang sarili ko doon. Kaya, nagkaroon ng mas magandang ideya si Miguel sa kanyang palagay. Ampersand quote, bakit hindi ka nalang lumipat dito sa amin, Papa? May espasyo kami at hindi ka na mag-iisa. Saka, kailangan ni Vanessa ng tulong sa mga bata. Ampersand quote, kakapanganak lang ni Vanessa ng kambal at nagtatrabaho sa isang opisina. Ako, bilang isang uto-uto, naisip ko na ang aking anak ay nag-aalok sa akin ng tahanan dahil sa pag-ibig. Lumipat ako agad sa kanila. Pinaupahan ko ang aking bahay sa isang pamilya na nagbabayad ng regular bawat buwan. Ang perang iyon, kasama ang maliit na pensyon ni Aling Linda, ay ang tanging pinagkukunan ko ng kita. Ang mga unang buwan ay maayos. Tumulong ako sa mga sanggol, nagluto, pinananatiling malinis ang bahay, ngunit mabilis kong napagtanto na hindi ako isang bisita, ako ay katulong na walang bayad. Pagdating ni Vanessa mula sa trabaho, diretso siya sa kanyang kwarto upang magpahinga habang ako ang nagpapaligo sa mga bata, nagpapakain sa kanila at nagpapatulog. Sa mga weekend, lumalabas sila kasama ang mga kaibigan at ako ang naiiwang yaya. Hindi nila ako kailanman binayaran ng isang sentimo, hindi nila ako kailanman sinabihan ng salamat. Nang humingi ako ng isang weekend na libre upang bisitahin ang aking kumarefugya na may sakit, nagpakita si Vanessa ng pagkadismaya na naalala ko pa rin. Ampersand quote, ay, Papa Tomas, plano namin ngayong weekend. Hindi ka ba pwedeng pumunta sa weekdays? Ampersand quote, 5 oras ang layo ng tinitirahan ng aking kumare. Paano ako pupunta at babalik sa isang araw sa weekdays? Ngunit wala akong sinabi. Nilunok ko ang aking pagkadismaya tulad ng dati at kinansela ko ang aking pagbisita. Ganoon ang buhay ko sa loob ng 4 na taon. 4 na taon bilang isang empleyado ng bahay na walang bayad ng sarili kong anak. Mas lumala ang mga bagay nang magsimulang magkaroon ng problema sa pera sina Andres at Daniela. Ang kanilang negosyo ng pagbebenta ng mga produkto sa internet ay hindi gumana ayon sa inaasahan at malaki ang kanilang inutang. Madalas nang bumibisita si Daniela sa akin. Sa simula, naisip ko na dahil mahal niya ako, na gusto niyang makasama ang kanyang biyanan. Napakawalang muwang ko. Sa tuwing darating siya, palaging natatapos ang usapan sa parehong paraan. Ampersand quote, biyanan, ampersand apos, yung bahay niyo na pinapaupahan, hindi niyo ba naisip ibenta? Ang laki ng halaga ng lupa ngayon, lalo na ampersand apos, umunlad na ang lugar. Maaari kayong makakuha ng malaking pera. At dito naman wala kayong ginagastos. Lahat ay sagot ni Miguel at Vanessa. Ang pera ay nakatago lang doon nang walang pakinabang sa inyo. Ampersand quote, ipinaliwanag ko na ang bahay na yon ay ang aking yaman, ang aking seguridad. Ang tanging mayroon ako, na ang upa ay ginagamit ko para sa aking personal na gastusin, upang hindi ako ganap na umasa kay Miguel, upang makabili ng regalo sa aking mga apo. Ngunit paulit-ulit siya sa kanyang pagpipilit. Isang araw, sinabi niya, ampersand quote, biyanan, magiging tapat ako sa inyo. Sina Andres at ako ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Malaki ang utang namin. Kung hindi namin mabayaran kaagad, ay dedemanda kami. Ayaw niyo namang makita ang anak niyo sa bilangguan, hindi ba? Ampersand quote. Para akong nahulog sa lupa. Ang aking bunso ay nasa problema, at ako ay may kakayahang tulungan siya. Anong uri ako ng ama kung hindi ko siya tutulungan? Kinuha ko sa aking ipon ang 500,000 at ibinigay sa kanila. Umiyak si Daniela, niyakap ako, sinabi niya na ako ang pinakamabait na biyanan sa mundo, nababayaran nila ang lahat ng may interes. Nagdaan ang 3 taon. Wala akong ni isang sentimong nakita. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama.
Ang pinakamasama ay nang magsimula akong mapansin ang mga tinginan nina Miguel at Andres, ang mga bulong na tumitigil kapag pumasok ako sa sala, ang mas madalas na pagbisita ni Daniela sa bahay nina Miguel. May kung anong niluluto at hindi ko alam kung ano yon. Nang dumating ang araw na nagpabago sa lahat. Isang Martes ng hapon, lumabas si Vanessa kasama ang mga bata sa parke, at si Miguel ay nasa kanyang opisina, nagtatrabaho mula sa bahay. Bumisita si Daniela, isang bagay na halos regular na. Ako ay nasa kusina, naghahanda ng sa malamig, nang marinig ko si Daniela na nag-uusap sa telepono sa pasyo. Mahina ang kanyang boses, ngunit bukas ang bintana ng kusina. Ampersand quote, hindi, kalma lang, ayon sa plano ang lahat. Nakausap na ni Miguel ang abogado. Sabi niya, madali lang. Dahil nakatira siya dito, pwede nating sabihin na hindi na siya karapat-dapat mamahala ng kanyang mga ari-arian. Sa diagnosis ng doktor na kilala mo, at sa mga testimonya namin na nawawalan na siya ng memorya, ibibigay ng hukom kay Miguel ang pagiging tagapamahala ng walang problema. Ampersand quote, nanindig ang balahibo ko. Patuloy akong nakinig, paralisado sa likod ng pader. Ampersand quote, ang bahay ay ibebenta agad. Sabi ni Miguel, sa pag-unlad ng lugar na yon, madaling makakakuha ng 5 milyon. Ang kalahati ay sa atin dahil si Sofia ay nasa Amerika, at hindi niya malalaman hangga ampersand apos, hindi pa tapos ang lahat. Sa 2,500,000, mababayaran natin ang lahat ng utang natin at sobra pa para sa down payment ng apartment na gusto natin. Ang pinakamabuti ay hindi man lang makakaalam ang matanda. Sabi ni Miguel, pipirmahan niya ang kahit ano. Palagi siyang masunurin, ampersand quote. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng hangin. Ang sarili kong mga anak, ang pamilya na pinagsakripisyo ko ng buong buhay, nagpaplano na ideklara akong walang kakayahan, nakawan ang aking yaman, iwan akong walang anuman. Nagsimulang umagos ang luha sa aking pisngi, ngunit mabilis ko itong pinunasan. Hindi ko maaaring hayaang makita nila akong mahina. Patuloy sa pagsasalita si Daniela. Ampersand quote, ipapaalam ng abogado sa kanya na ito ay para sa kanyang sariling kapakanan, na mas mahusay kaming magpapamahala ng kanyang pera, na mananatili pa rin siyang nakatira dito na kumpleto ang lahat ng kanyang pangangailangan. Magkakaroon si Miguel ng family meeting sa susunod na linggo. Handa na ang mga dokumento, kailangan lang niyang pirmahan at tapos na, ampersand quote, ibinaba niya ang telepono at pumasok sa bahay na sumisipol na parang walang nangyari. Nakita niya ako sa kusina at mumiti ng may peking ngiti na ngayon ay malinaw kong nakikita. Ampersand quote, biyanan, ang bango ng sa malamig niyo. Pwede po bang pahingi ng isang baso? Ampersand quote, naglingkod ako nang nanginginig ang mga kamay, nagdarasal na hindi niya mapansin ang aking mukha. Ampersand quote, okay lang po kayo, biyanan. Mukha kayong maputla, ampersand quote, nagdahilan ako na medyo masakit ang ulo ko. Ampersand quote, ay matanda na po kasi kayo. Dapat mas alagaan nyo ang sarili nyo. Kaya nga maganda na dito kayo kina Miguel para may mag-alaga sa inyo. Ampersand quote, gusto kong isigaw ang lahat ng narinig ko, sampalin siya, paalisin siya sa bahay, ngunit may humadlang sa loob ko. Isang maliit na tinig na nagsabi, ampersand quote, sandali, Tomas, mag-isip ka. Kung mag-iskandalo ka ngayon, mapapabilis lang nila ang kanilang plano. Ampersand quote, nagpanggap akong umiti at tumango. Hindi ko masabi kung gaano kasakit ang naramdaman ko sa mga sandaling iyon. Ang mga anak kong pinagsilbihan ko ng buong buhay, sila pala ang nagplano na nakawan ako. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, ano ang una ninyong gagawin? Ipakikipag-ugnayan nyo ba agad sila, o mananahimik at magpaplano tulad ng ginawa ko? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga pananaw. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Baliktad-baliktad ako sa higaan hanggang madaling araw, iniisip kung ano ang gagawin. Kinabukasan, nang umalis si Miguel para magtrabaho at ihatid ni Vanessa ang mga bata sa paaralan, tinawagan ko si Kumar Refugia, ang aking kaibigan sa buong buhay, ang tanging tao na maaasahan ko ng buo. Ikinuwento ko ang lahat sa kanya habang umiiyak. Matagal na nanahimik si Kumar Refugia. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hinding-hindi ko malilimutan. Ampersand quote, Kumare, ilang taon na kitang sinasabihan na ginagamit ka lang ng mga anak mo. Ilang taon? Pero hindi ka nakikinig dahil masyado kang mabait, masyado kang mapagbigay. Ngayon, lumabas na hindi lang nila ginagamit, kundi gusto pa nilang nakawan ka. Aba, tapos na ang panahon ng kabaitan.
Panahon na para turuan ng kumare mo na tulad nating mga Pilipino, hindi tayo basta-basta binabaliwala. Quote, buong buhay ay nagtrabaho si Kumar Refugia bilang sekretarya sa isang law office. Retirado na siya, ngunit may kontak pa rin sa maraming abogado. Sinabi niya sa akin na puntahan ko siya agad. Nagdahilan ako na pupunta sa palengke at sumakay ng taxi papunta sa bahay niya. Handa na ang lahat ng plano ni Kumar Refugia. Quote, una, kukuha tayo ng kopya ng lahat ng iyong dokumento, titulo, bank statement, lahat. Pangalawa, bukas mismo, pupunta tayo kay Abogado Carlos Fernandez, isang abogado na espesyalista sa mga ganitong kaso. At pangatlo, kumare, maghanda ka dahil bibigyan natin sila ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan sa buong buhay nila. Quote, buong hapon kaming nag-ayos ng aking mga papeles. Nang suriin namin ang aking mga dokumento, napansin ni Kumar Refugia ang isang mahalagang bagay. Quote, kumare, alam mo bang ang bahay mo ay nasa isang lugar na bagong aprubahan para sa komersyal na pagpapaunlad? Nandito sa pahayagan noong nakaraang linggo. Ang tren ay darating 3 bloke mula sa iyong ari-arian. Hindi ito nagkakahalaga ng 5 milyon tulad ng iniisip nila. Ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000, baka hanggang 12 milyon pa. Quote, naputol ang aking hininga. Nakatira ako sa Barangay Nara sa loob ng 30 taon, noong napakasimple pa ng lahat, ngunit sa mga nakaraang taon ay malaki na ang ipinagbago nito. Mga bagong negosyo, restoran, kapehan, at ngayon ang tren. Ang aking munting bahay na binili namin sa halagang 200,000 ay nagkakahalaga na ngayon ng isang kayamanan. Kinabukasan, pumunta ako kay Abogado Carlos Fernandez. Siya ay isang lalaki na nasa edad 60, seryoso, ngunit mabait. Pinakinggan niya ang buong kwento ko nang hindi ako iniistorbo. Nang matapos ako, inalis niya ang kanyang salamin at tinitigan ako. Quote, Mang Tomas, ang pinaplano ng iyong mga anak ay isang pandaraya, isang krimen. Ngunit naiintindihan ko na ayaw mo silang ipasok sa bilangguan dahil sila ay iyong pamilya. Nagkakamali ba ako? Quote, tumango ako, may luha sa aking mga mata. Kahit na gusto nila akong nakawan, sila pa rin ang aking mga anak. Ngumiti si Abogado Carlos Fernandez. Quote, kung gayon, gagawa tayo ng mas mahusay. Hayaan natin silang tapusin ang kanilang plano. Hayaan natin silang lumubog mag-isa. At kapag akala nilang nanalo sila, doon tayo aksyon. Quote. Ipinaliwanag niya sa akin ang buong plano. Ito ay napakatalino, napakaperpekto, purong katarungan. Una, magsusulat siya ng isang bagong testamento kung saan ididetalye ko kung ano ang mangyayari sa aking mga ari-arian. Pangalawa, gagawin namin ang isang buong medikal na pagsusuri sa akin upang patunayan na ako ay nasa ganap na paggamit ng aking kaisipan. Pangatlo, ire-record ko ang lahat ng pag-uusap na kaya kong gawin kina Miguel, Andres, Vanessa, at Daniela kung saan pinag-uusapan nila ang plano. At pang-apat, sa araw ng sikat na family meeting, darating ako kasama ang sarili kong mga bisita. Sinisingil lang ako ni Abogado Carlos Fernandez ng 50,000 para sa buong proseso. Sinabi niya na ang mga kaso tulad ng sa akin ay nagpapagalit sa kanya at halos isang propesyonal na kasiyahan ang paglalagay sa lugar ng mga walang utang na loob na anak. Sa parehong linggo, pumunta ako sa isang kilalang geriatrist na si Ricardo Martinez na nagsagawa ng buong pagsusuri sa aking kalusugan sa isip, mga pagsusuri sa memorya, pangangatwiran, oryentasyon. Lumabas akong perpekto sa lahat. Biro pa nga ng doktor. Quote, Mang Tomas, mas mahusay pa kayo kaysa sa maraming 50 taong gulang na pumupunta dito. Ang inyong isip ay ganap na malinaw. Quote, binigyan niya ako ng isang opisyal na dokumento na nagpapatunay sa aking ganap na kakayahan sa isip. Ito ang magiging una kong sandata. Ang mga sumunod na 2 linggo ay ang pinakamahirap sa aking buhay. Kailangan kong patuloy na magpanggap na parang walang nangyari, bilang ang matanda na sa tingin nila ay uto-uto. Naghanda ako ng almusal para kay Miguel nang nakangiti, inalagaan ang mga apo tulad ng dati, tinanggap si Daniela nang may pagmamahal sa tuwing bibisita siya. Ngunit sa loob ako ay durog. Sa tuwing kinakausap ako ni Miguel, naiisip ko, quote, ang lalaking ito ay galing sa aking katawan, pinasuso ko siya. Nagpuyat ako nang may lagnat siya sa edad na 8 taon, 3 araw akong hindi nakatulog sa tabi ng kanyang kama. Ipinagbili ko ang mga ari-arian ko para makapag-aral siya.
At ngayon, gusto niya akong nakawan, ampersand quote. Sa tuwing hihilingin ni Vanessa na linisin ko ang isang bagay o magluto, naiisip ko, ampersand quote, binuksan ko ang pinto ng bahay ng aking anak, inalagaan ko ang mga anak mo na parang akin, at ganyan mo ako babayaran, ampersand quote. At si Daniela, sa kanyang madalas na pagbisita at mga peking ngiti, na pinapaniwala ako na mahal niya ako, gayong ang gusto lang niya ay ang aking pera. May mga sandali na halos bibigay ako. Isang gabi, tinawagan ako ni Andres sa telepono. Ampersand quote, Papa, gusto ko lang sabihin na mahal kita. Ikaw ang pinakamabait na papa sa mundo, ampersand quote, kailangan kong kagatin ang aking dila upang hindi sumigaw. Kung mahal na mahal mo ako, bakit mo ako gustong nakawan? Ngunit nagpigil ako. Tinawagan ako ni Kumare Fudia araw-araw upang bigyan ako ng lakas ng loob. Ampersand quote, Kumare, manatili kang matatag. Malapit na. Isipin mo ang mukha nila kapag binaligtad mo ang plano, ampersand quote, nagbigay iyon sa akin ng lakas. Sinunod ko ang mga tagubili ni Abogado Carlos Fernandez ng buong buo. Nakakuha ako ng isang maliit na recorder na regalo sa akin ni Kumare Fudia at nagsimulang mag-record ng mga pag-uusap. Isang araw, bumisita si Daniela, at habang umiinom kami ng kape, sinabi niya, ampersand quote, Biyanan, naisip niyo na ba ang sinabi ko tungkol sa pagbebenta ng bahay? Kasi talaga, napakaraming pera ang nakatago lang doon na hindi niyo ginagamit. Pag-isipan niyo ng mabuti, ampersand quote, ako, na may pinakamagaling na mukha ng nalilitong matanda, ay nagsabi, ampersand quote, ay, anak ko, hindi ko na masyadong naintindihan ang mga ganoong bagay. Kayo na lang mga kabataan ang mas nakakaalam. Kung sa tingin niyo ni Miguel ay mas maganda, sige lang, ampersand quote, umiti siya ng ngiti ng pating. Ampersand quote, eksakto, Biyanan. Kaya magkakaroon si Miguel ng family meeting sa lalong madaling panahon upang ayusin ang lahat. Kailangan lang niyo kaming pagtiwalaan, ampersand quote, nirecord ko ang bawat salita. Minsan pa, narinig ko si Miguel na nakikipag-usap kay Vanessa sa kanilang kwarto. Nakabukas ng bahagya ang pinto, at nakabukas ang recorder ko sa bulsa ng aking apron. Ampersand quote, sabi ng abogado, sa medical certificate na nakuha natin, walang problema. Idideklara natin na may simula na ng dementia senile siya at tapos na. Ibibigay sa akin ng hukom ang pagiging tagapamahala at pwede na nating gamitin ang lahat, ampersand quote, sumagot si Vanessa, ampersand quote, salamat naman. 4 na taon nang libre si mama dito. Ang pinakamaliit na dapat niyang gawin ay bayaran tayo. Bukod pa rito, sa perang iyon, sa wakas ay makakapagbakasyon na tayo sa Palawan tulad ng gusto natin, ampersand quote, pakiramdam ko ay may sumaksak sa aking dibdib. Libreng nakatira. Ako na naglinis ng kanilang bahay, nag-alaga ng kanilang mga anak, nagluto araw-araw. Iyon ba ang ibig sabihin ng libreng nakatira? Ngunit huminga ako ng malalim at nagpatuloy sa pag-record. Nang lumabas sila sa kwarto, nakita nila ako sa pasilyo. Ampersand quote, Papa, ano ang ginagawa mo dyan? Ampersand quote, tanong ni Miguel. Ampersand quote, wala, anak. Ipapaliwanag ko lang sana na handa na ang hapunan. Ampersand quote, nang gabing iyon, habang kami ay kumakain ng sama-sama, nakita ko silang nag-uusap at nagtatawanan na parang isang normal na pamilya. Nakikipaglaro si Miguel sa kanyang mga anak. Binigyan ako ni Vanessa ng mas maraming tubig ng nakangiti, at naiisip ko, sa loob ng isang linggo, sasabog ang lahat ng ito. Dumating ang linggo. Inanunsyo ni Miguel sa hapagkainan. Ampersand quote, Papa, sa susunod na Biyernes, kailangan na nasa bahay ka sa hapon. Magkakaroon tayo ng isang mahalagang family meeting. Darating din sina Andres at Daniela. Ito ay tungkol sa iyong kinabukasan, kung paano ka namin mas alagaan ngayong matanda ka na. Ampersand quote, ipinakita ko ang aking pinakamagaling na mukha ng walang muwang na matanda. Ampersand quote, ay anak, ano ba iyang napakahalagang bagay na yan? Sisitahin niyo ba ako sa kung ano? Ampersand quote, natawa si Miguel ng kinakabahan. Ampersand quote, hindi Papa, sa kabaligtaran. Gusto naming mag-organisa upang mas maging komportable ka, mas kalmado. Hindi mo na kailangang mag-alala sa anuman, ampersand quote, dagdag ni Vanessa. Ampersand quote, Mang Tomas, para sa iyong kapakanan ito. Makikita mo na mas magiging madali ang lahat para sa iyo, ampersand quote, para sa aking kapakanan. Anong dali gamitin ang salitang iyan upang bigyang katwiran ang isang pagtataksil? Ang mga sumunod na araw bago ang nakatakdang pulong ay tila walang katapusan, isang mahabang paghihintay na puno ng tensyon at pagsubok sa aking pasensya.
Tuwing gabi, kinakausap ko si Abogado Carlos Fernandez, inuulit namin ang bawat detalye ng aming plano, tinitiyak na walang magiging mali. Pinaghihinaan ako ng loob pero palagi niya akong pinapalakas. Quote, Papa Tomas, quote, sabi niya, quote, kailangan lang po ninyong manatiling kalmado. Hayaan niyo silang magsalita, hayaan niyo silang lumubog mag-isa. Pag hingin nilang pirmahan mo, sabihin mo gusto mong basahin ng mabuti ang mga dokumento. Diyan papasok ang partisipasyon ko at ng notary public na kasama ko. Quote, bawat salita niya ay nagbibigay sa akin ng lakas, isang pangako ng katarungan sa dulo ng lahat ng ito. Nakausap ko rin si Kumar Refugia na buong-buo ang pagsuporta sa akin. Quote, Kumar, quote, sabi niya, quote, hindi kita iiwan mag-isa dito. Saka, gusto kong makita ang mukha ng mga walang hiya na apos, yan pag nalaman nilang hindi ka nila kayang talunin, quote, ang kanyang tinig ay puno ng galit para sa akin, isang galit na mas matindi pa kaysa sa aking sarili. Dahil sa kanya, mas nagkaroon ako ng dahilan upang ipagpatuloy ang laban. Sa panahong ito, lihim kong tinawagan si Sofia sa Amerika. Habang ikinukwento ko ang lahat, narinig ko ang kanyang paghikbi. Quote, Papa, hindi ko alam ang lahat ng ito, quote, sabi niya, na puno ng galit at kalungkutan. Gusto niyang umuwi agad, ngunit imposible sa maikling panahon. Pinakalma ko siya, at sa aking sarili, nalaman kong siya ang tanging anak na karapat-dapat sa lahat ng mayroon ako. Siya lang ang nagpakita ng tunay na malasakit at pagmamahal. Sa mga gabing iyon, tinitingnan ko sina Miguel at Vanessa. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa at kasakiman habang abala sila sa paghahanda sa pulong. Alam kong kinakabahan sila, ngunit hindi sa kung ano ang mararamdaman ko, kundi sa posibleng maging hadlang sa kanilang plano. Dumating din sina Daniela at Andres, nagpapanggap na nagmamalasakit, ngunit ang tunay na layunin ay tiyakin na nandoon ako sa Biyernes. Quote, Biyanan, bukas ay napakahalaga na narito kayo. Ang pulong ay 4:00 ng hapon. Huwag kayong aalis, ha? Quote, sabi ni Daniela, na may pekeng ngiti. Tumango lang ako, nagpapanggap na nalilimot, at ang kanyang mga salita ay tila mga panaghoy na nagpapahiwatig ng kanyang nalalapit na kapahamakan. Bago matulog, huling tawag ko kay Abogado Carlos Fernandez, quote, 4:15, Papa Tomas, quote, sabi niya, quote, saktong-sakto ang dating namin, quote. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila isang palasong dumudurog sa aking puso, ngunit alam kong malapit na ang katapusan ng kanilang kasinungalingan. Dumating ang Biyernes, ang araw na yon. Maaga akong gumising tulad ng dati. Naghanda ako ng almusal. Tinitigan ako ni Miguel ng kakaiba. Quote, Papa, kalmado ka masyado. Quote, ngumiti ako sa kanya. Quote, bakit hindi, anak? Sabi mo para sa aking kapakanan ang pulong ngayon, quote, tumango siya, hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Duwag. Inihatid ni Vanessa ang mga bata sa kanyang ina upang hindi sila makita sa bahay habang may pulong. Quote, usapan ng mga matatanda, quote, sabi niya. Napakakumbinyente. 3:00 ng hapon, dumating sina Andres at Daniela. May dala si Daniela na cake upang ipagdiwang, quote, Biyanan, ngayon ay magsisimula ang isang bagong yugto para sa inyo, mas kalmado. Quote, gusto kong ihagis ang cake sa kanyang mukha, ngunit mumiti lang ako at nagpasalamat. 3:30, dumating ang isang lalaki na nakasuot ng trage. Ipinakilala siya ni Miguel sa akin. Quote, Papa, siya si Abogado Gutierrez, isang kaibigang abogado na tutulong sa atin sa ilang papeles. Quote, binati ako ni Abogado Gutierrez nang nakangiti, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Propesyonal sa panloloko. Dumating din ang isang matandang babae. Quote, siya si Aling Gloria Mendez. Siya ang magiging saksi sa pagpirma ng mga dokumento. Purong legal na proseso lang. Huwag kayong mag-alala, quote, purong legal na proseso para nakawan ako. Umupo kaming lahat sa sala. Si Miguel sa pangunahing sofa, sina Andres at Daniela sa isang tabi, ang abogado at ang saksi sa kabilang tabi, at ako sa gitna. Parang isang paglilitis. Kinuha ng abogado ang isang folder na puno ng papeles. Umubo si Miguel at sinimulan ang kanyang handang talumpati. Quote, Papa, pinulong ka namin dito dahil mahal na mahal ka namin at nag-aalala kami para sa'yo. 68 taong gulang ka na, mag-isa ka nang nakatira.
ampersand quote, magpahinga ka lang at mag-enjoy sa mga apo mo, ampersand quote, dagdag ni Daniela na may matamis na boses. Ampersand quote, biyanan, isipin nyo na lang, hindi nyo na kailangang mag-alala sa upa, sa buwis, sa mga papeles. Lahat iyon, kami na ang gagawa. Magpahinga lang kayo at maging masaya, ampersand quote. Kinuha ni Abogado Gutierrez ang salita. Ampersand quote, Mang Tomas Reyes, ang mga dokumentong hawak ko dito ay isang kontrata ng pamamahala ng ari-arian. Sa madaling salita, ibinibigay nyo ang legal na kapangyarihan sa inyong mga anak na sina Miguel at Andres upang pamahalaan ang inyong yaman. Ibebenta nila ang inyong bahay dahil sa inyong sitwasyon, hindi nyo na ito kailangan. Pamamahalaan nila ang pera mula sa pagbebenta at titiyakin na mayroon kayong lahat ng kailangan nyo. Naiintindihan nyo, ampersand quote, nagkunwari akong nalito. Ampersand quote, ibenta ang bahay ko. Bakit, ampersand quote, bumuntong hininga si Miguel ng may pekeng pasensya. Ampersand quote, Papa, ipinaliwanag na namin sa'yo. Dito ka na nakatira ngayon. Ang bahay na iyon ay nagdudulot lang ng gasto sa pagpapanatili. Mas mabuti na ibenta yon at gamitin ang pera para sa iyong pangangalaga. Ampersand quote, dagdag ni Andres, ampersand quote, bukod pa rito, Papa, ang pera mula sa pagbebenta ay invest namin upang kumita pa ito. Sa ganoon, siguradong mayroon kayong pondo sa inyong pagtanda, ampersand quote, mga kasinungalingan. Puro kasinungalingan. Alam kong gusto nila ang pera para bayaran ang utang ni Andres at para magbakasyon sina Miguel. Tiningnan ko ang mga dokumento sa mesa. Ampersand quote, paano kung ayaw kong pumirma, ampersand quote, bumigat ang kapaligiran. Pilit na natawa si Miguel. Ampersand quote, Papa, huwag kang magsimula sa ganyang mga bagay. Ito ay para sa iyong kapakanan, ampersand quote, nakialam si Abogado Gutierrez. Ampersand quote, Mang Tomas Reyes, bukod pa rito, mayroon tayong medical certificate na nagpapahiwatig na may simula ka ng cognitive impairment. Kung hindi ka voluntaryong pumirma, gayunpaman ay maaari tayong magpatuloy ng legal upang bigyan ka ng tagapamahala, ampersand quote, nandoon na ang banta. Pirmahan mo o idedeklara ka naming walang kakayahan at aagawin namin ang lahat sa iyo. Tinapik ni Vanessa ang aking kamay ng may paghamak. Ampersand quote, Mang Tomas, pirma lang po. Makikita nyo, ito ang pinakamabuti. Palagi namin kayong inalagaan. Palagi namin kayong aalagaan, ampersand quote, kinuha ko ang mga papeles nang nanginginig ang mga kamay. Hindi ako nagpapanggap. Talagang nanginginig ako sa galit na pinigilan. Nagsimula akong magbasa. Ito ay tulad ng babala ni Abogado Carlos Fernandez, isang kontrata kung saan ibinibigay ko ang kabuuang kapangyarihan sa aking mga ari-arian, kung saan otorisado ko ang agarang pagbebenta ng aking ari-arian, kung saan isinusuko ko ang anumang paghahabol sa hinaharap. Ampersand quote, masyadong maraming dokumento, ampersand quote, sabi ko ng mahina. Ampersand quote, hindi ko pwedeng dalhin para basahin ng mahinahon, ampersand quote, umiling si Miguel. Ampersand quote, hindi, Papa. Kailangan ng abogado na pirmahan ngayon. Matagal na nating inihahanda ito. Saka, bakit mo pababasahin? Magtiwala ka sa amin, ampersand quote, magtiwala sa amin. Ang parehong mga salita na sinabi nila sa akin sa buong buhay ko habang ginagamit nila ako. Tiningnan ko ang bawat isa, si Miguel, na hindi makatingin ng diretsyo sa akin, si Andres na mukhang balisa, si Daniela na may peking ngiti, si Vanessa na mukhang walang pasensya, ang tiwaling abogado na may hawak na ballpen, ang saksi na marahil ay hindi man lang alam kung anong pandaraya ang kanyang kinakasangkutan. At pagkatapos ay ngumiti ako, isang tahimik na ngiti na nagpakunot noo sa kanila. Ampersand quote, alam nyo, tama kayo. Lagi nyo namang alam kung ano ang pinakamabuti para sa akin, ampersand quote, kitang-kita na bumalik ang pagiging kalmado ng lahat. Si Miguel ay huminga pa nga ng malalim na tila nagpipigil ng hininga. Ampersand quote, ganyan ang gusto ko, Papa. Alam kong maintindihan mo, ampersand quote, inilagay ni Abogado Gutierrez ang mga dokumento sa harap ko at inalok ang kanyang ballpen. Ampersand quote, pirmahan dito, dito, at dito, Mang Tomas, ampersand quote, kinuha ko ang ballpen. Nilapit ko ito sa papel. Lahat ay sumandal, sabik. At sa mismong sandaling iyon, tumunog ang kampana ng bahay. Nagulat ang lahat. Ampersand quote, sino ampersand apos, yan, ampersand quote, tanong ni Vanessa nang may inis. Iniwan ko ang ballpen sa mesa at tumayo. Ampersand quote, dumating na ang aking bisita, ampersand quote, tumayo rin si Miguel.
Ampersand quote, anong bisita, Papa? Pribado ito, ampersand quote, lumakad ako patungo sa pintuan ng kalmado. Ampersand quote, anak, kung pag-uusapan natin ang aking ari-arian, ang aking kinabukasan, may karapatan din akong magdala ng payo, hindi ba? Ampersand quote, ang mukha ng takot ni Miguel ay hindi mababayaran. Binuksan ko ang pinto. Nandoon sina Abogado Carlos Fernandez at Notary Public Ramirez, parehong may hawak na portfolyo at seryoso ang mukha. Ampersand quote, magandang hapon, Mang Tomas Reyes, ampersand quote, sabi ni Abogado Carlos Fernandez ng malakas upang marinig ng lahat. Ampersand quote, ako po si Abogado Carlos Fernandez, isang abogado na espesyalista sa batas ng pamilya at proteksyon ng matatanda. Ako po ang kinatawan ni Mang Tomas Reyes, ampersand quote. Kung kayo ampersand apos, lay naririto pa rin sa puntong ito, tulungan nyo akong mag-comment ng ampersand apos, isa ampersand apos, sa ibaba, para malaman kong mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para maipagpatuloy ko ang huling bahagi. Ang katahimikan sa sala ay nakakatakot, tila biglang huminto ang oras. Si Miguel ang unang nakapagsalita. Ampersand quote, ano ito, Papa? Ampersand quote, bumalik ako sa sala, sinundan ni na Abogado Carlos Fernandez at Notary Public Ramirez. Ampersand quote, ito, anak, ang tawag sa pagprotekta ng aking interes. Umupo kayo, dahil ngayon, magiging mas interesante ang pulong, ampersand quote, biglang namutla si Daniela. Si Andres ay nagsimulang pawisan. Mabilis na isinara ni Abogado Gutierrez ang kanyang portfolyo. Ampersand quote, ito ay irregular. Ito ay isang pribadong pulong ng pamilya, ampersand quote, ngumiti si Abogado Carlos Fernandez. Ampersand quote, pribado upang nakawan ang isang matandang lalaki, ang ibig mong sabihin. Hayaan niyo akong magpakilala sa inyong lahat. Ako ang abogado ni Mang Tomas Reyes sa loob ng 2 linggo na, at siya si Notary Public Ramirez, na magpapatunay sa lahat ng sasabihin dito. Ampersand quote, sinubukan ni Miguel na bawiin ang kontrol. Ampersand quote, Papa, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan. Gusto lang namin tulungan ka, ampersand quote. Kinuha ni Abogado Carlos Fernandez ang isang recorder mula sa kanyang portfolyo. Ampersand quote, tulungan siya. Tulad ng sinabi ng iyong asawang si Vanessa na 4 na taon nang libre si Mama dito, at ang pinakamaliit na dapat niyang gawin ay bayaran sila. O tulad ng sinabi mo, Inhinyero Miguel, kay Abogado Gutierrez na kukuha kayo ng peking medical certificate upang ideklara ang iyong ina na walang kakayahan, ampersand quote, pinindot niya ang play. Malinaw na lumabas ang boses ni Miguel mula sa recorder. Ampersand quote, sabi ng abogado, sa medical certificate na nakuha natin, walang problema. Idideklara natin na may simula na ng dementia senile siya at tapos na. Ibibigay sa akin ng hukom ang pagiging tagapamahala at pwede na nating gamitin ang lahat, ampersand quote, nagalit si Miguel. Ampersand quote, illegal ampersand apos, yan. Hindi mo pwedeng i-record ang pribadong pag-uusap, ampersand quote, nagsalita si Notary Public Ramirez sa unang pagkakataon. Ampersand quote, Inhinyero, sa Pilipinas, ang isang tao ay may karapatan na mag-record ng mga pag-uusap sa kanyang sariling tahanan, lalo na kung may balak na gawin ang isang pandaraya laban sa kanya. Ang recording na ito ay ganap na legal at katanggap-tanggap sa hukuman, ampersand quote, biglang tumayo si Andres. Ampersand quote, Papa, alam mo ito 2 linggo na. Bakit hindi mo kami sinabihan, ampersand quote, tinitigan ko siya ng matalim. Ampersand quote, bakit hindi mo ako sinabihan ng planuhin mong nakawan ako, ampersand quote, pinatugtog muli ni Abogado Carlos Fernandez ang isa pang recording. Ang boses ni Daniela na nakikipag-usap sa telepono. Ampersand quote, sabi ni Miguel, pipirmahan niya ang kahit ano. Palagi siyang masunurin. Ang pinakamabuti ay hindi man lang makakaalam ang matanda, ampersand quote, tinakpan ni Daniela ang kanyang bibig. Si Kumare Refugia, na dumating kasama ng mga abogado, ngunit nanatili sa pasukan, ay pumasok sa sandaling iyon. Ampersand quote, sakay sa konteksto. Ilang taon ko nang sinasabi sa kumare ko na ginagamit lang niyo siya, pero hindi siya naniwala dahil masyado siyang mabait. Ngayon, tapos na ang kabaitan, ampersand quote, sinubukan ni Vanessa na ipagtanggol ang sarili. Ampersand quote, Mang Tomas, inalagaan ka namin, binigyan ka namin ng tirahan, pagkain, ampersand quote, pinutol siya ni Abogado Carlos Fernandez, kinuha ang isang dokumento. Ampersand quote, alagaan?
Ayon sa mga talaan na ito, si Mang Tomas Reyes ay nagtrabaho bilang empleyado ng bahay na walang bayad sa bahay na ito. Saan ka pupunta ng ganoon kabilis? Alam mong pandaraya ang kontratang ito. Aktibo kang nakilahok sa isang plano upang agawin ang ari-arian ng isang matanda. Iyan ay tinatawag na &apos, fraud &apos, at maling paggamit ng propesyon. Sana ay mayroon kang mahusay na abogado kapag inihaharap ko ang reklamo sa Bar Association. Namutla si Abogado Gutierrez. Nagtatrabaho lang ako para sa isang kliyente. Hindi ko alam na pinutol siya ni Abogado Carlos Fernandez. Hindi mo alam na illegal ang peking medical certificate. Hindi mo alam na krimen ang pagpuwersa sa isang matanda na pumirma ng mga dokumento. Pakiusap, alam na alam mo ang ginagawa mo. Kinuha ko ang aking lihim na sandata, ang dokumento mula sa geriatrist. Narito ang isang kumpletong medikal na pagsusuri na ginawa 2 linggo na ang nakakaraan ni Ricardo Martinez, isang sertipikadong geriatrist. Sinasabi nito na ako ay nasa ganap na paggamit ng aking kaisipan. Ang aking memorya ay buo. Ang aking pangangatwiran ay malinaw. Wala akong anumang tanda ng demensya o cognitive impairment. Kaya &apos, yang peking sertipiko na nakuha ninyo, walang halaga, bumagsak si Miguel sa sofa. Papa, ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan, lumapit ako sa kanya. Hindi pagkakaunawaan. Miguel, ikaw ang panganay kong anak, ang inalagaan ko nang magkasakit ka ng pneumonia sa edad na 8 taon at 3 araw akong hindi natulog sa tabi ng iyong kama. Ang umiyak nang iwan ka sa paaralan sa unang araw at naghintay ako sa labas hanggang lumabas ka. Ang yumakap sa akin at nagsabi na kapag lumaki ka, palagi mo akong aalagaan. Ito ba ang pag-aalaga, ang pagnanakaw sa akin? Napuno ang kanyang mga mata ng luha, ngunit wala na akong awa. Humarap ako kay Andres. At ikaw, ang aking bunso, ang ipinagtanggol ko nang sabihin ng lahat na wala kang mararating sa buhay. Ang isinangla ko ang aking bahay upang bigyan ng puhunan ang iyong negosyo. Ang tumawag sa akin 1 linggo na ang nakakaraan upang sabihin na ako ang pinakamabait na papa sa mundo. Ganyan mo ako babayaran? Yumuko si Andres. Sinubukan ni Daniela na hawakan ang aking kamay. Biyanan, kami talaga ay nangangailangan ng perang iyon. Ang mga utang ay sumasakal sa amin, bigla kong inalis ang kanyang kamay. At sa tingin mo ba ang solusyon ay nakawan ako? Binigyan kita ng 500,000, 3 taon na ang nakakaraan nang humingi ka ng tulong. Hindi mo kailanman binayaran iyon at ngayon gusto mo pa ng mas marami. Wala kang hiya. Ibinagsak naman ni Abogado Carlos Fernandez ang bomba. Bukod pa rito, may isang bagay na hindi nyo alam. Ang bahay ni Mang Tomas Reyes ay hindi nagkakahalaga ng 5 milyon tulad ng inyong kinakalkula. Ang lugar ay bagong aprobahan para sa komersyal na pagpapaunlad at ang tren ay darating 3 bloke. Ang ari-arian na yon ay kasalukuyang nagkakahalaga ng 1,000,000 hanggang 12 milyon, narinig ang isang sama-samang sigaw. Biglang tumayo si Miguel. 12 milyon? Tumango si Abogado Carlos Fernandez. 12,300,000 ayon sa aming pagtatasa na ginawa 1 linggo na ang nakakaraan. Kaya hindi lang nyo pinaplano na nakawan ng inyong ama, kundi hindi nyo pa nga alam kung magkano ang ninanakaw nyo. Nakatulala si Andres, malamang ay kinakalkula ang lahat ng pera na nawawala sa kanyang mga kamay, at ngayon, babasahin ko sa inyo ang isang bagay. Ito ang aking bagong testamento, ginawa sa harap ng Notary Public Ramirez noong nakaraang linggo. Sinubukan ni Miguel na putulin ako. Papa, hindi mo kailangang gawin ito ngayon. Pinatahimik ko siya sa isang tingin. Kailangan kong gawin ito dahil kayo ay nagdesisyon na ng aking kinabukasan nang hindi ako kinokonsulta. Ngayon, ako ang magdedesisyon sa akin. Sinasabi ng testamento ang sumusunod, ako, si Mang Tomas Reyes, sa buong paggamit ng aking kaisipan, ay iniiwan ang aking bahay sa Barangay Nara sa aking anak na babae, si Sofia Reyes. Palagi siyang nag-alala para sa akin, palagi siyang tumatawag, palagi siyang nagpapadala ng pera, kahit hindi ko hiningi. Kay Miguel Reyes ay iniiwan ko ang halagang 1, na siyang minimum na hinihingi ng batas, upang hindi niya mapahamak ang testamentong ito.
Kay Andres Reyes ay iniiwan ko ang isa pang isa sa parehong dahilan. Ang aking ipon, na umaabot sa 1 milyon, ay hahatiin sa aking kumarefugya, na nagpakita na mas pamilya pa kaysa sa sarili kong mga anak at sa aking anak na si Sofia. Ang mukha ng takot ni na Miguel at Andres ay isang bagay na karapat-dapat kunan ng larawan. Sumigaw si Vanessa. _quote, hindi patas. Kami ang nag-alaga sa'yo, _quote, tumawa ako, isang mapait na tawa. Nag-alaga? Vanessa, inalagaan ko ang mga anak mo ng libre sa loob ng 4 na taon. Lininis ko ang bahay mo, niluto ko ang pagkain mo, at sa halip na magpasalamat ka, gusto mo akong nakawan. Hindi _apos, yan pag-aalaga, _apos, yan ay pagsasamantala. Nagsimulang umiyak si Daniela. _quote, biyanan, pakiusap, kung wala kaming pera, mawawala ang lahat sa amin, _quote, tiningnan ko siya ng walang awa. Dapat naisip mo _apos, yan bago mo planuhin na nakawan ako. Dapat lumapit ka sa akin at humingi ng tulong ng tapat, hindi sa pamamagitan ng panlilinlang. Sinubukan ni Abogado Gutierrez na muling umalis. _quote, wala na akong gagawin dito, _quote, pinigilan siya ni Notary Public Ramirez. _quote, hindi ka aalis hangga _apos, hindi natin napirmahan ang aktwal na pangyayari. Lahat ng nangyari dito ngayon ay nakatala, at maniwala ka, maghahain ako ng formal na reklamo sa College of Lawyers, dahil sa iyong pag-ugali, _quote, si Aling Gloria Mendez, ang kunwari ay saksi, ay nagsalita sa unang pagkakataon. _quote, hindi ko alam na ito ay isang pandaraya. Sinabi sa akin na normal na pagpirma lang ng mga dokumento. Ayaw kong magkaproblema, _quote, sumagot si Abogado Carlos Fernandez ng mabait, _quote, Aling Gloria, wala kang pananagutan kung hindi mo alam. Maaari kang umalis ng payapa, _quote, halos tumakbo papalabas ng bahay si Aling Gloria. Sinubukan ni Miguel ang isang huling paraan. _quote, Papa, pakiusap, pag-isipan mo ng mabuti. Kami ang iyong pamilya, iyong dugo. Hindi mo kami pwedeng tanggalin sa iyong testamento ng ganyan, _quote, tinitigan ko siya ng matalim. Miguel, hindi mo ako tinanggal sa iyong plano. Agawin mo ako ng walang anuman, mabubuhay dito sa iyong awa, nang walang isang sentimo sa pangalan ko. Ibebenta mo ako bilang isang walang kakayahan sa isip, at ngayon hinihiling mo sa akin na isipin ang pamilya. Lumuhod si Andres sa harap ko. _quote, Papa, patawad, nadala lang kami. Ang mga utang ay sumasakal sa amin. Ngunit ipinapangako ko na mahal ka namin, _quote, iniwas ko ang tingin. Hindi niyo ako mahal. Kailangan niyo lang ako. Magkaiba yan. Kailangan niyo ako para alagaan ang mga bata ng libre. Kailangan niyo ako para nakawan ako at bayaran ang inyong mga utang. Ngunit ang mahalin ako, respetuhin ako, pahalagahan ako, hindi niyo iyon ginawa kailanman. Nagbago ng taktika si Vanessa. _quote, kung aalisin mo ang suporta ni Mang Tomas, sino ang mag-aalaga sa mga bata? Nagtatrabaho ako, _quote, sumagot ako ng malamig. _quote, kung gayon, kailangan mong magbayad ng yaya tulad ng lahat. Ako ay nagre-resign. Mula ngayon, lilipat ako sa bahay na ito, _quote, nag-alala si Miguel. _quote, saan ka pupunta? _quote, nagsalita si Kumarefugya. _quote, kung gayon, lumipat ka sa akin hanggang sa magpasya tayo kung ano ang gagawin sa iyong bahay. Maliit ang aking bahay, ngunit doon ay magkakaroon ka ng respeto, tunay na pagmamahal, at dignidad, isang bagay na hindi mo kailanman naranasan dito, _quote, kinuha ni Abogado Carlos Fernandez ang isa pang dokumento. _quote, Mang Tomas Reyes, narito ang order ng pagpapaalis na inihanda namin. Dahil ang bahay ay sa iyong anak na si Miguel, hindi mo siya maaaring paalisin, ngunit maaari kang umalis anumang oras na gusto mo. At naghanda rin ako ng liham para sa mga nangungupahan sa iyong bahay, nagpapaalam sa kanila na mananatili ang kontrata at kailangan nilang patuloy na magbayad ng upa direkta sa iyong bank account, _quote, tumayo si Miguel ng naiinis. _quote, at aalis ka ng ganyan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, _quote, sumagot si Notary Public Ramirez, _quote, inhinyero, pinapayuhan kitang magpakalma. Si Mang Tomas Reyes ay napakabait dahil hindi siya naghain ng mga kasong kriminal para sa pandaraya, sabuatan, at paggawa ng peking dokumento dahil lahat ng pinlano niyo ay krimen. Maaari niyang ipasok kayong lahat sa bilangguan, _quote, naging hysterical si Daniela.
Ampersand quote, hindi mo ito maaaring gawin sa amin. Kami ang iyong pamilya, ampersand quote, lumapit ako sa kanya. Ampersand quote, Daniela, ang testamento ay nakarehistro at legal na nagbubuklod. Anumang pagtatangka ng panliligalig, pagbabanta, o manipulasyon sa kanya ay iulat sa mga otoridad. Ampersand quote, tiningnan ko si Miguel sa huling pagkakataon. Ampersand quote, anak, kailangan kong ipagbili ang mga alahas ng aking ina upang bayaran ang iyong pag-aaral. Nawalan ako ng isang mahalagang alaala niya upang magkaroon ka ng karera. At ngayon, nalaman ko na ang sakripisyong iyon ay para palakihin ang isang magnanakaw. Ampersand quote, umiiyak na ngayon si Miguel. Ampersand quote, Papa, pasensya na. Talaga, pasensya na, ampersand quote, umiling ako. Ampersand quote, huwag kang umiyak ngayon, huli na. Mayroon kang ilang buwan upang sabihin sa akin ang totoo, upang humingi ng tulong ng tapat. Pinili mo ang panlilinlang, ampersand quote, naglakad ako patungo sa aking kwarto upang kunin ang aking kakaunting damit. Wala akong masyadong dala. Ilang litrato, aking mga damit, aking mga dokumento. Lahat ay kasya sa 2 maleta. Habang nag-impake ako, pumasok si Vanessa. Ampersand quote, Mang Tomas, huwag kayong maging mapagmataas. Nagkamali si Miguel. Ngunit anak pa rin niya kayo, ampersand quote, tiningnan ko siya habang nilalabi ko ang aking damit. Ampersand quote, Vanessa, sa loob ng 4 na taon, itinuring mo akong katulong. Hindi kailanman nagpasalamat ng tapat, hindi kailanman nagbigay ng libreng araw, hindi kailanman binayaran ng 1 sentimo para sa aking trabaho. At ngayon, hinihiling mo sa akin na huwag maging mapagmataas. Ang pagmamataas na lang ang natitira sa akin, ampersand quote, ibaba ko ang aking mga maleta. Tinulungan ako ni Kumar Refugia. Sina Abogado Carlos Fernandez at Notary Public Ramirez ay naghihintay sa pintuan. Sina Miguel at Andres ay nakaupo sa sofa, talunan. Umiiyak si Daniela sa kusina. Bago ako lumabas, huminto ako. Ampersand quote, isang huling bagay, ang perang ibinigay ko sa iyo noon para sa negosyo, Andres, ang 500,000. Gusto kong bayaran mo ako. Mayroon kang 6 na buwan o idedemanda kita ng legal, ampersand quote, nagulat si Andres. Ampersand quote, 6 na buwan? Saan ako kukuha ng 500,000 sa loob ng 6 na buwan? Ampersand quote, nagkibit balikat ako. Ampersand quote, hindi ko problema yan. Balak mo akong nakawan ng 12 milyon. Maliit lang ang 500,000, ampersand quote, lumabas ako sa bahay na yon nang nakataas ang noo. Si Kumar Refugia ang nagmaneho ng kanyang kotse. Sinundan ako ni Abogado Carlos Fernandez sa kanyang sasakyan. Habang papalayo kami, nakita ko sa salamin sa likod si Miguel na nakatayo sa pintuan, nakatingin sa aking pag-alis. Wala akong naramdamang awa, wala akong naramdamang lungkot, naramdaman ko ang kalayaan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 68 taon, naramdaman kong akin ang aking buhay. Pinutol ni Kumar Refugia ang katahimikan. Ampersand quote, Kumare, napakagaling mo. Ang mukha ng mga walang hiya na iyon ay hinding-hindi ko malilimutan. Ampersand quote, si Abogado Carlos Fernandez, na sumusunod sa likod, ay tumawag sa aking cellphone. Ampersand quote, Mang Tomas Reyes, hayaan niyo akong batiin kayo. Napakahusay niyo sa pagharap sa sitwasyon. Ngayon, tungkol sa inyong bahay, kailangan nating pag-usapan ang mga opsyon. Sa pagtatayo ng tren, mas tataas pa ang presyo ng lupa na yan. Maaari tayong maghintay ng ilang buwan at ibenta ng mas mahal pa, o maaari tayong magkaroon ng isang komersyal na proyekto doon. Kayo ang magdesisyon, ampersand quote, napaisip ako. Ampersand quote, Abogado, bigyan mo ako ng ilang araw upang pag-isipan. Sa ngayon, gusto ko lang magpahinga, ampersand quote, dumating kami sa bahay ni Kumar Refugia. Maliit ito ngunit maaliwalas. Mayroon itong 2 kwarto at ibinigay niya sa akin ang kanyang kwarto. Ampersand quote, Kumare, sa sofa na lang ako matutulog, walang problema. Kayo na lang sa kwarto, ampersand quote, sinubukan kong tumanggi, ngunit nagpilit siya. Ampersand quote, Mang Tomas, hayaan niyo akong alagaan kayo tulad ng nararapat. Bilang tunay na pamilya, ampersand quote, nang gabing iyon, nakatulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Wala akong bangungot, wala akong pagkabalisa, kundi kapayapaan lamang. Kinabukasan, tumawag sa akin si Sofia mula sa Amerika, umiiyak. Ampersand quote, Papa, nalaman ko ang lahat.
Hindi ako makapaniwala sa ginawa ni na Miguel at Andres sa inyo. Bumibili ako ng tiket upang bisitahin kayo sa susunod na buwan. Ikinuwento ko ang lahat ng detalyado. Galit na galit siya. Papa, alam kong ambisyoso si Miguel, ngunit sobra na ito. At si Andres, palaging iresponsable, ngunit hindi ko naisip na aabot sa ganito. Ipinaliwanag ko sa kanya ang tungkol sa testamento. Sofia, ang bahay ay magiging sayo. Gawin mo sa bahay kung ano ang gusto mo. Ibenta mo, paupahan mo, kahit ano ang desisyon mo, karapat-dapat ka doon. Umiyak si Sofia. Papa, ayaw ko ng anuman. Gusto ko lang kayong makitang masaya. Sinabi ko sa kanya, kaya nga sayo ko iyan iniiwan. Dahil hindi mo hinihingi, dahil hindi mo kailangan, dahil mahal mo ako, hindi ang aking pera. Ang mga sumunod na linggo ay panahon ng pag-aayos. Sinubukan akong tawagan ni Miguel ng ilang beses, ngunit hindi ko sinagot. Nagpadala si Andres ng mga mensahe sa akin, nagmamakaawa ng tawad. Iniwan ko lang itong nabasa. Si Daniela ay dumating pa nga sa bahay ni Kumar Refugia isang araw. Hindi siya pinapasok ni Kumar Refugia. Ayaw kanila dito. Umalis ka, isang hapon, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Si Vanessa yon. Mang Tomas, kailangan ko kayong kausapin. Namimiss kayo ng mga bata, halos natawa ako. Namimiss ako ng mga bata. O namimiss mo ang libreng yaya? Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya. Mang Tomas, pakiusap. Napakasama ni Miguel. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Labis siyang nalulungkot sa nangyari. Sumagot ako, hayaan siyang malungkot. Siguro sa ganoon, matuto siya. Nagbago ng tono si Vanessa. Kayo ay makasarili. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa'yo, doon na ako nagalit. Makasarili ako, Vanessa. Ibinigay ko ang buong buhay ko para sa aking mga anak, lahat. Isinakripisyo ko ang aking mga pangarap, ang aking pera, ang aking kalusugan. At ano ang ginawa niyo para sa akin? Nagplano kayong nakawan ako, kaya huwag kang magsalita tungkol sa pagiging makasarili. Ibinaba ko ang telepono. Naghanda sa akin si Kumar Refugia ng tsaa. Kumare, wala nang pag-asa ang mga taong iyan. Sa paglipas ng panahon, nagpasya ako kung ano ang gagawin sa aking bahay. Ipinakita sa akin ni Abogado Carlos Fernandez ang isang proyekto. Gustong bilhin ng isang construction company ang aking lupa upang magtayo ng isang maliit na commercial center. Nag-alok sila ng 15 milyon. 15 milyon? Hindi ako makapaniwala. Abogado. Paano kung paupahan na lang natin ang lupa sa loob ng mahabang panahon para magkaroon ako ng permanenteng kita? Mumiti siya. Mang Tomas, mas magandang ideya yan. Sa lokasyon nito, maaari nating paupahan ang lupa ng 150,000 buwan-buwan. Iyan ay 1,800,000 taon-taon. Sa loob ng 7 taon, mababawi nyo ang halaga ng lupa at patuloy pa rin itong magbibigay ng kita. Tinanggap ko ang opsyong iyon. Nagpirma ako ng kontrata ng pagpapaupa sa loob ng 20 taon. Ngayon ay mayroon akong kita na 150,000 buwan-buwan nang walang ginagawa. Mas malaki pa ito kaysa sa kinikita ni Aling Linda noong nabubuhay pa siya sa pagtatrabaho ng buong linggo. Sa perang iyon, marami akong ginawa. Una, binayaran ko si Kumar Refugia ng buwanang upa kahit ayaw niya. Kumare, ako ang inyong bisita, kailangan kong mag-ambag. Pangalawa, kumuha ako ng abogado sa paggawa na dumemanda kay Miguel para sa mga sahod na hindi nabayaran sa 4 na taon kong pagtatrabaho sa kanyang bahay. Nagpa siya ang hukom pabor sa akin, 1,000,000 bukod pa sa mga benepisyo. Kinailangan ni Miguel na ibenta ang kanyang kotse para bayaran ako. Pangatlo, nagpadala ako ng pera kay Sofia upang makabili siya ng bahay na palagi niyang gusto sa Amerika. Umiyak siya sa pasasalamat. Papa, hindi niyo kailangang gawin ito. Sabi ko, kailangan kong gawin ito. Ikaw ang aking anak na may utang na loob, at pang-apat, hindi ako kailanman binayaran ni Andres ng 500,000 na ipinautang ko sa kanya. Nang matapos ang 6 na buwan, naghain ako ng demanda.
Iniutos ng hukom ang pag-embargo sa kanyang mga ari-arian. Kinailangan nilang ibenta ang mga muebles ng kanilang bahay upang mabayaran ang utang. Nagpadala sa akin si Daniela ng mensahe na puno ng galit. Ampersand quote, dahil sa inyo, wala nang matutulugan ang anak ko. Ito ang buhay. Hindi ang magsilbi sa mga walang utang na loob, hindi ang maglinis ng bahay ng iba, hindi ang isakripisyo ang sarili para sa mga hindi ako pinapahalagahan. Ito ang buhay. Bumisita si Sofia sa akin sa loob ng 2 linggo. Umiyak kami ng magkasama, nagtawanan, nagkwentuhan. Pinakita niya sa akin ang mga larawan ng kanyang bagong bahay. Ampersand quote, Papa, may espesyal na kwarto ako para sa inyo. Kung kailan nyo gustong bumisita, sa inyo ang lahat. Ampersand quote, ipinangako ko na pupunta ako agad. Sinubukan akong tawagan ni Miguel ng ilang beses. Sa pamamagitan ng mga kakilala, nagpadala siya ng mga mensahe. Ampersand quote, namimiss ko si Papa. Gusto ko siyang makita, ampersand quote, ngunit hindi ako sumuko. Hindi ako makapagpatawad ng ganoon kadali. Siguro sa isang araw, ngunit hindi ngayon. Hindi kapag sariwa pa ang sugat. Si Andres, hindi bababa, ay nagpadala sa akin ng sulat na sulat kamay, humihingi ng tunay na tawad. Ampersand quote, Papa, ako ay isang walang hiya. Wala akong kapatawaran. Nabigo kita. Sana balang araw ay mapatawad mo ako. Hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil mas mabuti kang tao kaysa sa akin. Ampersand quote, itinago ko ang sulat. Hindi ako sumagot, ngunit itinago ko yon. Si Daniela naman, patuloy na may sama ng loob. Sinasabi niya sa lahat na ako ay isang matandang mapait na iniwan ang kanyang pamilya. Hindi ko pinapansin ang kanyang sinasabi, alam ng mga nakakakilala sa akin ang totoo. Isang araw, nasa palengke ako, bumibili ng gulay, nang makasalubong ko si Aling Gloria Mendez, ang magiging saksi sa pandaraya. Kinabahan siya nang makita ako. Ampersand quote, Mang Tomas, hindi ko po talaga alam na pandaraya yon. Ginamit lang po nila ako, ampersand quote, mumiti ako sa kanya. Ampersand quote, okay lang, Aling Gloria. Alam kong wala kang kasalanan, ampersand quote, naging kalmado siya at ikinuwento niya sa akin. Pagkatapos ng nangyari, nawalan ng lisensya si Abogado Gutierrez. Idinemanda siya para sa pandaraya, at si Miguel ay kinailangan magpalit ng trabaho dahil nalaman ng kanyang kumpanya ang kanyang ginawa at sinibak siya. Hindi ako nakaramdam ng kasiyahan sa impormasyong iyon, kundi lungkot lamang, lungkot na umabot sa ganitong punto ang mga bagay, ngunit hindi ko pinagsisisihan ang pagtatanggol sa sarili ko. Ang kwento ni Mang Tomas Reyes ay nagtatapos dito. Sa dami ng pinagdaanan ni Papa Tomas, ano ang tingin niyo sa kanyang naging mga desisyon? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, may gagawin ba kayong kakaiba? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, palagi kong binabasa ang bawat isa sa kanila. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagparamdam sa inyo ng anumang bagay, huwag kalimutang mag-iwan ng isang ampersand quote, like ampersand quote, ibahagi ito sa isang taong pinaniniwalaan niyong mamamangharin, at mag-subscribe sa channel na Tahimik na Ama upang hindi makaligtaan ang mga susunod na lihim na ibubunyag. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na mismo ang magiging bida sa ating mga susunod na pasabog. Ang kwentong ito ay katang-isip, at ang mga kilos na ipinakita ay hindi dapat tularan sa totoong buhay. Panoorin ito bilang pagninilay tungkol sa mga ugnayan ng tao.